Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Dahil sa kasinungalingan at maling paratang nitong isa sa mga kongresista diyan na miyembro ng TRICOM at dating chairman din po ng Quadcom, abay nag-respect po itong mga political vlogger dahil inakusahan pa naman sila na umano'y binabayaran nitong mga nagpapatakbo ng illegal na sugal at mga nagbebenta or mga drug lord ng illegal na droga. Tandaan natin mga kababayan, lahat po ng mga political vlogger at mga taga-suporta ni PRRD ay galit sa adik, lalong-lalong galit sa mga dorogista at galit sa mga nagpapatakbo ng illegal na sugal. Lalo na ito po ang sumisira ng buhay ng bawat pamilya. Ngunit dahil po sa paratang nitong isang kongresista na wala po siyang maisip na dahilan para balikan itong mga vloggers, kundi gawan lamang ng isyo para may patawag ito sa kanyang komite na binuo hindi para magkaroon nga ng aid of legislation, kundi ang purpose nito ay nakita po natin sa personal ko po na opinion ay para gipitin at patahimikin po itong mga political vlogger na naka-align po sa Duterte, mga kababayan natin. Tandaan natin, marami po sa mga kongresista ngayon ay bumagsak ang kanilang survey, nasira ang kanilang political career dahil sa kanilang ginagawang paninira at for aid of prosecution ng mga hearing-hearing dyan sa Kongreso sa mga Duterte. Kaya nabulgar tuloy na may mga mamahaling sasakyan, may mga artista ban, may mga milyon-milyon no, na mga handbag, relos, no, at napakagalanting pamumuhay nitong mga kongresista dahil po yan sa mga political vlogger. At dahil nasira po ang kanilang karera sa politika, abay gusto nila ngayon bumawi sa mga political vlogger. Pero nagkamali po sila mga kababayan natin kasi kung matalino daw sila, mas wise naman ang galawan ng mga political vlogger. At nag-file agad ito sila ng TRO sa Supreme Court para hindi makapag-attend sa hearing na yan sa TRICOM na ito ang dahilan na posible sila ay contempt at ikukulong kasi titingnan po natin kagaya ng nangyari po kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon mga kababayan po natin ay hindi pa rin nakalabas. 3 months na po. Yan po is aktibo no? Sa kanyang serbisyo bilang pulis. Pero dahil nagpakatotoo, sinabi ang katotohanan at hindi naaayon sa sagot na kagustuhan ng mga kongresista na ida ng mga Duterte, abay kinontempt po nila at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalaya. Nagkukunwari lang itong si Isbarbers na wala daw po siyang kinakatakutan, hindi daw po siya natatakot. Pero abay, ayon po sa mga vlogger, tinatanong daw po ni Isbarbers kung seryoso nga ba ang kasong ipinail sa kanya nito mga vloggers. Anyway, mga kababayan po natin, pakinggan po natin ang mga naging pahayag po nito mga vloggers pagkatapos po nila mag-file ng kanilang complaint na dito po sa Quezon City Prosecutor's Office. Mas lalakas pa ang loob ng mga korap para gawin ang kanilang mga karumal-dumal na pagnanakaw kung kami ngayon ay mapatahimik at kung kayo rin ay matakot na. As I was Ano po no, ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante. Kasi Alam niyo mga kababayan po natin, singit muna tayo. Napakaganda po yung sinabi ni Ma'am Imchi na kung sila ay matakot, sila ay mananahimik, tayo ay mananahimik, baka lalala pa po yung kanilang pagnanakaw at pagpapakalat ng kasinungalingan. At lahat po no, na nagsasabi ng katotohanan ay kanilang basta-basta na lang ipapakontempt, basta-basta na lang ipapatawag sa Kongreso at kung hindi naman naayon sa kanilang kagustuhan ay ipapakulong nila. So, kaya nga nasabi natin mga kabayan, itong mga political vlogger na ito, hindi naman ito mayaman, no? Kagaya natin, simpleng tao lang po na kung tutuusin, no, paano nila masasabi na bayad ng mga basta narco, no? O kaya bayad ng mga pugo, napakasimple lang po ng buhay, no? Kaya nga nasabi nga ni Miss Joey, siya po ay tinuruan ng kanyang mga magulang na magtrabaho ng marangal, diba? Pero imagine mo, paparatakan ka na binabayaran ka ng mga durugista at mga nagpapatakbo ng illegal na pugo. Mabigat po yan at masakit po. At nakakasira po yan, no? Ng moral ng pagkatao ng isang ordinaryong Pilipino. Lalo na ang nagsasalita ay nasa Kongreso at nakalive po yan, no? Sa mga television, sa mga iba't ibang social media platform. Paratangan nyo yung mga simpleng vlogger lamang. Dahil hindi nyo matanggap na may mga taong nagsasalita para ibulgar ang katotohanan sa mga kongresista. ah,
Especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon, ngayong gabi na to, ay papaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. Nako po, mga kababayan po natin, malutong yan na talagang pinapangalanan ni Miss Joey po, itong si Sparvers, na talagang number 1 po na sumisira sa kanila. Masyadong pikon itong si Barbers, masyadong balat sibuyas po ito, tumakbo, naging politiko, tapos hindi pala tumarunong tumanggap sa mga kritisismo. Malay natin, mukhang totoo kasi yung mga lumalabas na issue sa kanila, lalo yung issue ng pulburon na yung kapatid niya umano at siya ay nasangkot, di ba? Kasi yan ang pinakadahilan nung binabanata na sila, nung binubulgar na sila, tsaka na po sila nagagalit at ito na nga po, nagsasalita na ito ng kung ano-ano. At inamin niya mismo sa isang programa, na wala po siyang ebidensya para patunayan na itong mga vloggers ay binabayaran ng mga narco and mga pogo, itong mga vloggers na ito. So I think dito siya madadali, mga kababayan po natin, dahil wala pala siyang ebidensya. Ito ngayon ang papatunayan niya. Paano niya mapapatunayan ang mga allegation niya? At kung hindi, jari po siya sa mga vlogger niya. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila puno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Gagawin, lalabanan daw yung fake news, nasa Malacanang number 1. Na nagsasalita ng fake news. Vlogger pa ang kanilang pag-initan, Diyos mo yan. Masakit po na matawag na gano'n, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng gano'n-gano'n lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin
hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Iyon po ha, mga kababayan po natin, no? So, durog na durog nga po itong si Barbers dito. At titingnan po natin, no? Sabi niya daw, hindi daw po siya natatakot. Mga kababayan po natin. And sana po, no? Ay hindi po matatakot or tatakotin, susuhulan itong mga magpuproseso, magdidesisyon nitong i-final ng mga vloggers at maging pabor sana sa ordinaryong Pilipino naman yung batas natin at hindi doon sa mga politiko. Kagaya nitong si Barbers, no? Alam natin makapangyarihan ito at talagang mapapalaban po yung mga vloggers dito. No? Hindi lang siguro sa ebidensya, no? Sa resources at syempre at alam natin na marami rin po itong kalyado, kontak itong si Barbers, lalo na ngayon hawak nilang administration. So God is good, lahat naman siguro na mangyayaring ito alam natin na papanigan po ng Panginoon po natin kung sino ang tama. And kahit sabihin pa ni Barbers, no, na hindi po siya natatakot, alam natin na nakaramdam po ito ng takot dahil siguro sa buong buhay niya first time lang po na may nagreklamo sa kanya na ordinaryong tao. Kasi diyan sa kanilang lugar, hindi daw po makareklamo, makapagsalita ang ordinaryong tao dahil po sa lakas ng impluensya nitong pamilya Barbers. So, let's say, and tingnan natin, mga kababayan po natin, at yan muna yung ating mga update. Siyempre, suportado po natin yung kapwa po natin, Duterte supporters, vloggers, no, na talagang nanindigan at buong tapang, no, na kinasuhan nitong si Barbers. Siguro ito na siguro, no, yung karma na sinasabi po natin, na lahat na kanilang ginagawa ay may katapusan. Thank you, and God bless po sa atin lahat. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang Duterte supporters, mabuhay po ang bansa Pilipinas, mabuhay po kayong lahat ng mga maisip. Thank you mga kababayan po.